It's me again, I'm Veronica Baria, and today I am going to teach you paper cut dome lantern. So dahil mag-Halloween na, malapit ng Halloween, ang gagawin natin yung pwede nyong i-display sa mga desk nyo na lantern na pwede nyong lagyan ng ilaw using our paper na mga off-cuts galing sa damage. So this is Cerio Black, and this is Materica Terra Rosa, Constellation Snow Raster, this is Glazine Red, and this is Cerio Plain Fuglia. Iwan ako dito na parang pattern na ito yung magiging feature natin kasi nga Halloween, so it's like cementerio. The first step is making the circle. So, itong pattern na to, yung circle na to, is ideal lang for side table or kaya desk nyo lang. Make sure lang na yung dalawang circle nyo, kasi pag papatungin nyo sila, is pareho. Sakto dun sa ginapit mong una. So, ang gagamitin ko lang dito na pandikit sa dalawang to is Elmer's glue para mas matibay siya. Or white glue. So, spread mo lang siya dyan. Spread lang natin siya. Then, tutuyo na siya. Saka siya papatungan ng isa. Para lang tumibay siya. Hindi ko na lang siya dito. Para mag-flat siya. So, para lang mag-flat yung paper. Naka-fold ko, naka-roll. Kasi base naman siya. So, mamaya pa natin siya gagamitin. Ang gagawin ko is yung mga ghost. You can use your imagination or you can draw para lang i-execute niyo yung yung ghost na gagawin nyo. Ginawa ko siyang ganito para magmukha siyang landscape. So, magkakat lang ako ng eyes. Maliliit lang na circle. So, kukuha lang ako dito ng konti para hindi ako nakadirect sa bottle. Then, I'm using the excess na papel ulit para gawin ko siyang parang brush. Kayo ay gusto nyo pang dagdagan yung ibang detail pa, like pumpkin, mga ganon, pwede pa kayo mag-add using again the glue. So, medyo lakihan na natin yung space para hindi talaga siya mag-iwalay. So, the idea is just like this one. Then, ayan. So, hindi pa siya buo. So, pero parang ganito siya. So, the last part is yung nasa gitna. Which is, gumawa na ako. Ito siya. Ang gagawin ko lang dito, I'm gonna use this na. Tapos, ipapatok ko lang siya dito. Ayan. So, magiging effect niya lang is yung mga windows, yung mga door, is magiging orange siya. Ideally is, kailangan ito is exacta knife. Pero, gagamit na lang ako ng cutter to trace yung mga gilid. Gilid ko lang to. Ito ko lang yung mga gagamitin natin. Sa mga sizing, may mga size na ginagawa ninyo. It will depend kung gaano kalaki yung ginagawa nyo. Kasi dun kayo magbe-base so kung anong ilalagay nyo sa lantern ninyo. Okay, so ayan, nakakat na tayo ng dalawang take 4 inches. So, ang gagawin ko lang is, ito, tupi lang natin yung ganito. Kasi ito yung mag-hold dun sa dalawang sa base, and then yung sa ipapatong natin. So, konting force. Ayan. So, ganito na siya. So, bago ko siya ibibilog, para ma-pull nyo to, tsaka para ma-bend natin siya, gugupitin lang natin siya ng maliliit dito. Gugupitin lang natin siya ng maliliit hanggang matapos tong dulo na to. Ito na yun, guys, yung ginawa ko na 4 inches. Tapos, kaya ako nagpasobra ng 1 inches kasi, 1 inch kasi kailangan ko siyang tupi ng ganito. Then, ginupit ko lang yung kada mga gilid na strips para mabibend ko siya. Lalagyan lang natin to ng white glue. So, dito, itong part na to, hindi nyo naman kailangan na okay lang din naman may sumobra. Pero dapat sa ilalim yung sumobra. So, ito na yung magsisilbing parang box ng lantern natin. So, this part, tatanggalin ko muna yung cutting board.
Kasi ayoko siyang madumihan. Magagamitin ko na lang kung ibang paper. Pag nalapat niyo na siya, para lang hahayaan natin siyang matuyo, gamitan natin siya ng masking tape pa din. So, maggupit lang tayo ng maliliit. Tapos, paikot lang natin siya para nakalapat siya dito. Aside from that, itong cutting board, ipapatong ko siya dito para ito na yung panglapat niya. So, andun na tayo sa lalagyan natin ito ng glasin na red. Lalagay natin ito para maging effect siya dun sa lights na ilalagay natin. Iti-trace ko lang ito based dun sa circle. Tapos gugupitin natin. Yan, saka na lang natin lihitan. Kasi dapat hindi siya magsasobra dun sa circle. So, kailangan lang natin didikit ang ganito. So, dito, gagamit na lang ako ng double-sided glue. Tapos, yung mga gilid lang ang lalagyan natin. Kaya, didikit na natin siya dito. So, hawakan ko na lang siyang ganito kasi hindi ko siya makapabaliktad. Kailangan ilapat niyo siya ng maayos. So, pag nalikit niyo na sa isang side, kailangan niyo siyang hilangin para lapat na lapat siya. So, ito na yung lalagay natin. Next na to. So, para idikit to, so gagamit ulit tayo ng Elmer's glue or white glue. So, lalagyan lang natin yung mga gilid ng glue. Ayan. So, tatansyahin lang natin na nakagitna siya. So, ito na siya. Then, kakat lang tayo ng kasing size ito. Since may tira pa ako kanina, gamitin ko na para hindi masayang. Press, press. So, lalagay na tayo ng light. So, naka-warm lang siya. Ayan. Then, i-place ko lang siya dito. Ayan. Tadaan! Ayan! So, nasa sa inyo na kung ito i-glue nyo or nakaganito lang, nakapatong lang. So, yung vine, ididikit ko lang siya. Ito lang yung lalagyan ko. And, na-transfer ko lang yung iba dito na sumobra. Para lang may, ano siya, may konting arty-arty. So, pwede nyo siyang dagdagan pa ng ibang gusto nyo ilagay na vine. Kung ano yung cute na gusto nyo ilagay. So, yung glue talaga, kailangan talaga siya may support. Kasi medyo matagal talaga yung, ano niya, yung drying time niya. Okay lang, yun na yung ipantay. Then, ilalagay ko na lang itong pumpkin sa gitna. Damihan ko na lang siya. So, kailangan ko na itong tanggalin kasi sa gitna ko ito ilalagay. Natuyo na siya. So, you can put more designs dito sa baba na to since madami pa siyang space. But, for now, ito lang yung ilalagay ko. Pwede nyo panoorin ulit yung video. And then, pwede kayo mag-add ng ibang element dito. If you want more hunting, mas nakakatakot, pwede kayo mag-skull, yung mga ganun, mga eyes, na scary. Then, syempre, huwag natin kakalimutan na mag-ligpit tayo pagkatapos natin magkalat. We love to see your creation. Share them in the comments or tag us in our social media. Until next time, happy crafting everyone!